Ang sino mang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y nabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, patuloy po tayong pinapaalalahanan sa ating ebanghelyo na sariwain ang tinapay at alak na ibinahagi sa atin ni Jesus Nazareno noong huling hapunan. Ito ay hindi lamang sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo, kung hindi, ito mismo ay nagiging kanyang katawan at dugo. At si Jesucristo po, siya mismo ang naghabilin sa atin.
Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya nga po sa banal na komunyon, tinatanggap natin si Kristo. At kapag tinatanggap natin ang ating Panginoon, ang ibig sabihin nun, pinatutuloy natin si Jesus Nazareno sa ating puso at sa ating buhay. Kaya nga kung inyong mapapansin, binabanggit natin sa misa ang mga katagang ito bago tayo tumanggap ng banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na tila baga ay sinasabi natin sa ating Panginoon, Panginoon, bagamat ako ay makasalanan at hindi karapat-dapat, subalit dahil sa laki ng iyong awa, ang pagtanggap ko sa iyo ay ang aking kagalingan. Kaya naman po, ang banal na Eucharistia na ating dinadaluhan at pinagsasaluhan ay ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya. Sa Eucharistia, hindi lamang tayo nagpapasalamat, kung hindi patuloy na ibinibigay ni Jesus ang kaniyang sarili para sa atin. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, sa banal na Eucharistia, hindi lang tayo basta nagpapasalamat, kung hindi patuloy na ibinibigay ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili para sa ating lahat. Kaya naman, ang kaligtasan ay isang katotohanan na maaari nating makamit. Ang banal na Eucharistia ay pagsasangayon ng kaligtasang iniregalo ng Diyos para sa atin. Kaya naman pagmasdan ninyong mabuti, araw-araw po si Jesus Nazareno nag-aanyaya. Inaanyayahan tayong dumalo sa kaniyang piging na pangkaligtasan. At yan ang banal na Eucharistia. Si Jesus patuloy na humihingi at kumakatok sa pintuan ng ating mga puso upang tayo sa pamamagitan ng banal na Eucharistia maging kabahagi din ng kaniyang misyon, upang maging tagapagpahayag din tayo ng kaniyang mabuting balita, upang sa paglabas natin sa ating simbahan, sa loob ng ating tahanan, sa loob ng opisina o komunidad, maging daluyan tayo ng mabuting pagbabago. Kaya dapat ang paanyaya natin kay Jesus Nazareno ay ang ating pag-oo sa banal na Eucharistia. Alam ninyo mga kapatid, ang banal na Eucharistia ay isang piging na inihanda ng Diyos. Ito po ay kakaibang piging sapagkat ito lamang ang tanging handaan na nakakapagpatawad, nakakapagbigay buhay, at nakakapagbigay lunas sa ating mga sakit at karamdaman. Uulitin ko po, ang banal na Eucharistia, isang piging, ngunit kakaiba sa lahat ng mga piging, natatangi at bukod tangi.
Dahil sa banal na Eucharistia, ito ang tanging handaan na kung saan ang mga dumadalo makakaranas ng kapatawaran. Mararamdaman natin ang pagbibigay buhay ng Diyos at higit sa lahat, nakakapagbigay lunas sa ating mga sakit at karamdaman. Sa paanong paraan? Sa banal na Eucharistia, ibinibigay ng naghanda hindi lamang ang mga makalangit na kaloob, kung hindi ang kaniyang sarili. Sa Eucharistia, tinatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ni Jesus Nazareno. Kaya nga pagmasdan ninyong mabuti, sa banal na Eucharistia, hindi lang tayo kasali sa misa, kung hindi tayo ay kasalo ng Panginoon sa biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming handaan ang pwede nating daluhan. Subalit unahin natin, higit sa lahat, ang pinaka-importante at pinakamalaking handaan ng Diyos. Yan ang banal na Eucharistia. Ihanda rin natin ang ating mga sarili upang tanggapin ang napakaraming biyaya at grasya ng Panginoon. Baguhin natin ang takbo ng ating pag-iisip. Ito na mismo ang tamang panahon. Hindi bukas, hindi sa ibang araw. Ito na ang tamang araw upang hindi lang basta makadalo at makasali sa Eucharistia, ngunit higit sa lahat, upang makasalo natin ang Panginoon sa banal na pagdiriwang na nagbibigay sa atin ng ibayong lakas at buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.